Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 741. Inscan ni Fabian ang silid, at sa sandaling nakita niya ang kanyang anak, siya ay nag-snap. Sino ang Fane? Paano mo pinipigilan ang aking anak na umalis? Si Fane ay hindi nag-iingat kung kailan. Nakita niya ang bagong kumpanya na naglalakad papunta sa kanila habang siya ay nagpotted ng isa pang bola. Siya. Dahan daw ang inilagay ang cue stick sa mesa at sinabing, ikaw ang pinuno ng pamilya ng Turner. Oo. Ang iyong anak na lalaki ay nawala ng 1 bilyon sa aming laro ng mga bilyar, at mayroon lamang siyang kalahating bilyon na kasama niya. Nawala ang laro at, mabuti, kailangan ng mga natalo upang magbayad. Hindi ko siya hahayaan na umalis maliban kung siya ay may natitirang pera. May utang siya sa akin. Haha, bata, hindi mo ba iniisip na pupunta ka sa dagat para sa pagtaya 100 milyong isang laro? Si Fabian ay nagkaroon ng condescending smirk sa kanyang mukha habang idinagdag niya, bukod doon, ikaw ang nagsinungaling sa aking anak na hindi mo alam kung paano maglaro ng mga bilyar, at siya ay nag-wager ng isang kahangahangang halaga dahil doon. Sigurado ka bang karapat-dapat ka sa 1 buo bilyon? Nagkibit balikat lang si Fane. Master Turner, sana masuri mo ang sitwasyon bago sabihin ang isang bagay. Hindi ako nagsisinungaling sa iyong anak o niloko siya. Naglalaro sa akin, natutunan ko na lang kung paano maglaro. Bukod doon, ang anak na lalaki ang nais na manalo ng pera mula sa akin, kaya't hinimas niya ang kompetisyon sa pagitan namin. Tumahimik si Fane bago siya idinagdag, kung hindi niya balak upang manalo ng pera mula sa akin, paano siya maaaring mawala sa laro? Sa ganito. Sandali, ang binata sa tabi ni Fabian ay sumulong at sinabing, tiyuhin. Huwag pansinin ang matalim na taong ito. Dapat nating ihinto ang pakikipag-usap sa kanya. Hayaan. Bigyan mo siya ng kalahating bilyon kung gusto niya ito ng masama. Aalis pa rin kami kasama si Young Master Turner kung ayaw niya ito. Tumanggo si Fabian. Mayroon kang isang point, Cadmus Sanders, nagsalita siya. Hindi namin maaaring pretuhin ang taong ito. Regards. Isang pag-agos ng kaluwagan na hugasan kay Leo nang marinig niya ang binata. Pangalan, kapatid na Cadmus. Ikaw si Brother Cadmus. Mahal ako. Hindi ko kilalanin ka tulad ng mga taon mula nang huli kaming magkita. Narinig ko na sumali ka. Ang hukbo at nakatanggap ng isang honorary title. Ikaw ay isang marshal, di ba? Kailan dumating ka? Ngumiti si Cadmus. Matagal na, kapatid. Ako lang. Sa iyong bahay mas mababa sa 1 oras na ang nakakaraan at walang ideya na magkita tayo sa ilalim. Mga pangyayari. Tumahimik siya sandali bago siya tiniyak, huwag kang mag-alala. Narito ang iyong kapatid na si Cadmus, at itinuturing na bigyan siya ng mukha na bibigyan namin siya ng kalahating bilyon. Pagkatapos ng lahat, hindi namin siya binabaliwala dahil tayo mas malakas. Hindi siya sinasadya kung gusto pa rin niya ng 1 bilyon. Isang marshal. Sure. Fane na may ngiti matapos niyang marinig ito. Hindi nakakagulat na ikaw ay kumpiyansa. Ikaw ay isang marshal. Ngumiti si Timoteo kay Cadmus at sinabing, wala akong ideya na. Ang mga batang Master Sanders ay talagang isang marshal. Naiinggit ako sa iyo sa pagkakaroon ng pamagat na ito. Sa murang edad, sinulyapan niya si Fane sa disdain. Mas mahusay ka kaysa sa isang tiyak na isang tao sa silid na ito. Napakasigla niya bilang ulo. Commander, at inalok niya ako ng walang paggalang. Masaya si Cadmus. Nang marinig niya ito, sa isang ngiti, nagsalita siya kay Timoteo, dapat itong bata. Master Drake, ang panganay na batang master ng pamilya ng Drake. Sobrang hitsura mo. Kapansin-pansin. Magkaroon ng ilang inumin sa sandaling may areglo ko ang bagay dito. Haha. Sige, magbabayad ako para sa aming inumin. Pagkatapos ng lahat, ang gitnang lalawigan na ito, at dapat ko ipakita ang aking mabuting pakikitungo bilang iyong host. Nag-chalk si Timothy, malinaw na nalulugod. Ang kanyang ama at kapatid na babae ay gumastos ng maraming pera upang kumapit kay Fane, kahit na siya ay isang tagapangulo lamang ng ulo. Naniniwala si Timothy na siya ang mas mahusay na katulad niya. Ay nagtatatag ng isang koneksyon sa isang taong mas mahusay na katayuan, isang marshal. Mas maaasahan kaysa sa Fane. Kabanata 742. Nagustuhan ni Fabian ang narinig niya mula kay Timoteo, at isang nalulugod na grin ang na-plaster sa kanyang mukha tulad ng sinabi niya, Young Master Drake, ikaw ay masyadong mabait. Ay!
Dapat ang isa upang ipakita sa iyo ang mabuting pakikitungo bilang salamat. Narinig ko na pinaputok mo. Ang bodyguard na ito para sa aking anak. Paano ko dapat bayaran ang iyong kabaitan? Fed up. Sa kung paano kumikilos ang mga kalalakihan na ito, nag-snap si Fane, sino ang nag-host kung sino sa ibang pagkakataon. Ay walang kinalaman sa akin. Dapat mong ilipat ang ipinangako ng 1 bilyon sa ako bago mawala ang aking pasensya. Si Cadmus ay nakuha sandali sa ang katapangan ni Fane, ngunit sa lalong madaling panahon na wala ito habang siya ay ngumiti. Bata, ikaw. Medyo ang tagapagsalita. Gaano ka manggahas na makipag-usap sa amin ng ganyan pagkatapos mong malaman na ako? Isang marshal. Tumawa si Fane. Haha, bakit ako dapat maging magalang? Isang marshal na hindi masasabi na tama mula sa mali. At ikaw ay isang marshal lamang. Hindi ka karapat-dapat sa akin na tinatrato ka ng magalang. Mahal mo ako, labis kang matigas ang ulo. Si Cadmus ay nakabaluktot ng kanyang kamao ng mahigpit at ngumiti. Kung iyon ang kaso, tingnan natin kung ang iyong ulo ay mas mahirap kaysa sa aking mga kamao. Siya. Agad na lumakad at nagmamadali patungo kay Fane, ang una niyang layunin na tama. Sa kanya, bumagsak mula sa kanyang mukha si Fane nang makita ang lalaki na singilin. Tama sa kanya. Hinut siya, mahigpit na pinahihit ni Fane ang kanyang mga kamao at naglalayong isang tama. Para sa Cadmus, nagulat si Cadmus nang hindi man lang tinangka ni Fane. Dodge. Hindi niya iniiwasan ang aking pag-atake. Siyempre, ang kanyang sorpresa ay hindi tumagal. Dati bago bumalik ang kanyang smirk, si Cadmus ay hindi na back down alinman sa kanya. Patuloy na singilin sa Fane. Boom! Ang kanilang mga kamao ay bumangga laban sa isa't isa. At ang manipis na kapangyarihan na nagmula sa parehong mga kamao ay naglabas ng isang malakas na puwersa na ay naririnig para marinig ng lahat. Ano? Nararamdaman ni Cadmus ang nakakatakot na puwersa sa likod ng suntok ni Fane habang nagkita ang kanilang mga kamao na may mga mata at bibig malawak na nakabukas. Sorpresa, ang puwersa ay nagpadala sa kanya na nakakapagod pabalik ng ilang mga hakbang bago niya magawa mabawi ang kanyang paa. Lahat ay nagulat nang makita nila na nakatayo si Fane. Doon, nag-ugat pa rin, hindi gumagalaw. Sa kabilang banda, lumipat si Cadmus. Mga hakbang pabalik pagkatapos ng kanilang epekto. Imposibleng. Umiling-iling si Cadmus. Kawalan ng paniniwala. Ang isang komandante ng ulo lamang ay hindi magkakaroon ng ganoong kapangyarihan. Hindi nagbibigay. Hanggang, muling sinisingil niya si Fane, halos ginagamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa oras na ito. Gayunpaman, nadagdagan din ni Fane ang kanyang kapangyarihan at muli na naging sanhi ng Cadmus. Ilipat ang ilang mga hakbang pabalik. Sa oras na ito, si Cadmus ay hindi man lang tumayo. Nahulog siya ng diretso sa sahig. Paano ito posible? Hindi ba siya ulo? Commander. Natigilan si Leo, may mga mata at bibig na lumawak na parang mga sarsa. Kamangha-manghang. Tiningnan ni Sharon ang figure ni Fane na may starry eyes. Hoy! Kabanata 743. Si Tanya, na nakatayo sa mga gilid, ay maaaring magbuntong hininga lamang. Siya, ang kanyang ama, at nakita ng Spectre Face kung paano nakakatakot si Fane, at maaaring maging. Pagkatapos ng lahat, Fane ay pinatay ang 300 katao mula sa lipi ng igaw sa kanyang sarili. Nagpadala pa rin ito ng shivers. Pababa sa kanyang gulugad nang naalala niya kung ano ang nangyari sa isang nakamamatay na gabi, siya. Nakita ang isang master na lumitaw lamang sa mga nobela. Iyon din ang araw na nakita niya. Isang tao na pumapatay ng kanilang mga kaaway ng walang pag-aalangan. Pamilyar siya sa lakas ng Spectre Face, at malaking pagkakaiba ito kung ihahambing. Kay Fane. Naalalahanan na ng kanyang ama ang kanyang kapatid na huwag masaktan si Fane. Na dapat silang palaging nasa kanyang magagandang libro, ngunit ang kanyang kapatid ay mayroon. Walang pag-iisip na pinaputok si Fane kanina lamang. Ito ay isang malaking pagkawala para sa Drake. Pamilya. Inaasahan niya talaga na si Fane ay hindi hahawak ng sama ng loob dahil dito. Ikaw, hindi ka pinuno ng ulo, hindi sa iyong lakas na pakikipaglaban sa iyo. Sino ka? Ano ang pamagat mo? Ang Marshal Cadmus ang pinaka-nagulat. Kabilang sa lahat, tiwala siya sa kanyang sariling lakas, ngunit ang kapangyarihan ni Fane ay mas malakas kaysa sa kanya kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang salakayin si Fane. Ayaw ni Cadmus na gamitin ang kanyang tunay na kasanayan. May pakiramdam siya na ito. Ang tao sa harap niya ay hindi isang taong maaari niyang manalo. Nagkibit balikat si Fane. Ang kanyang mga balikat. Sino ako? Haha. Ako ay isang manugang na lalaki na kasal sa pamilyang Taylor.
Ako ay isang mabaho na sundalo tulad ng sinabi ng batang Master Leo. Hindi. Kailangan lang niya akong bayaran ng kalahating bilyon at humingi ng tawad sa akin ng same time. Ngunit dahil tinawag niya akong isang mabaho na sundalo, mabuti na ang aking kalooban. Panipi. Pagpos sandali, pagkatapos ay idinagdag niya ng may diin sa bawat salita, dahil sa iyon, hindi ako tatanggap ng anumang halaga na mas mababa sa 1 bilyon. Ang mukha ni Cadmus. Nagdilim ang ekspresyon nang marinig niya ang paliwanag ni Fane. Tumalikod siya. At tiningnan ng malamig si Leo. Kapatid, ano ang sinabi mo? Isang mabaho na sundalo. Kami. Ang mga sundalo na nagsasakripisyo ng aming buhay para sa katisiya ay tulad ng mga taong mababa ang mga tao sa iyo. Mga mata, kapatid, ako. Hindi kita sinasadya. Ikaw ay isang marshal. Ang ibig kong sabihin ay Fane. Panipi. Agad na ibinaba ni Leo ang kanyang ulo at ipinaliwanag ng nakakahiya. Slap. Sa halip na sumunod kay Fane, lumingon si Cadmus kay Smack Leo sa lahat ng kanyang lakas. Ang sampal na ito ay para sa lahat ng mga sundalo na namatay sa larangan ng digmaan. Kung maglakas loob kang sabihin. Ang ganitong mga salita ng pagtingin sa amin ng mga veterano, huwag mo akong sisihin sa pagiging. Walang awa. Kapatid, ako. Humihingi ako ng paumanhin. Nadama ni Leo. Itinaas niya ang kanyang ulo at nais na makipagtalo kay Cadmus, ngunit agad siyang nag-cower nang makita niya. Nakakatakot na ekspresyon ng Cadmus. Cadmus, bakit? Tiningnan ni Fabian. Cadmus at hindi nagsalita. Hindi mahalaga na nawala ang kanyang anak na lalaki. Ang kanyang batang lalaki na tinawag na Fane ay isang mabaho na sundalo. Ito ay may katuturan sa kanya ngayon kung bakit ito. Tumanggi ang tao na bigyan ng mukha ang batang Master Drake at iginiit na makakuha ng 1 bilyon mula sa kanyang anak. Uncle, hindi kita matutulungan tungkol dito. Pinakamahusay kung kayong mga lalaki. Mabuntusin ito sa iyong sarili. Si Cadmus ay lumakad papunta sa kabilang linya, kinuha ang kanyang sigarilyo, at sinimulan ang paninigarilyo sa kanyang sarili. Marami siyang buhay. At mga sitwasyon sa kamatayan upang makamit ang pamagat na mayroon siya ngayon, ngunit hindi kung wala ang paningin ng marami sa kanyang mga kapatid na namamatay sa kamay ng kanilang mga kaaway. Ito ay dahil dito hindi niya ito maaaring tiisin kung may tumawag sa mga veterano na mabaho. At mga sundalo ng walang silbi. Sa kanyang opinyon, ang komportableng buhay ng mga taong ito ay ang kasiyahan ay ipinagpapalit ng dugo ng mga sundalong ito. Hindi nila magawa. Tumingin sa ibaba. Ang mga sundalo na nahulog sa labanan ay magiging aggrieved kung narinig nila ang mga ganitong salita mula sa buhay. Si Fabian ay hindi nagsasalita. Maaari lamang siyang ngumiti kay Fane at umamin ng pagkatalo. Batang Fane. Ang nangyari ngayon ay tiyak na pagkakamali ng aking anak, at humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Gayunpaman, ang 1 bilyon ay labis, at kami ay isang third class na aristokratiko lamang. Pamilya. Ito ay isang malaking presyon para sa amin na makabuo ng 1 bilyon. Pwede ba natin? Sumang-ayon sa halagang 800 milyon. Malamig na ngumiti si Fane pagkatapos niya. Narinig ito. Ayokong ulitin ang aking sarili. 1 bilyon, hindi isang mas mababa. Kung hindi, papatayin ko pareho kayo at ang iyong anak. Naniniwala ako na ang Marshal Cadmus na ito. Hindi ako mapipigilan. Lahat ay nagulat muli. Kahit sino. Mas mababa sa iba pa ay hindi mag-aangkin ng mga nakabold na bagay, pagkatapos ng lahat. Ang lalaki sa ang harap nila ay isang normal na manugang na nag-asawa sa asawa. Pamilya, di ba? Hindi ba siya isang pinuno ng ulo? Kabanata 744. Si Cadmus ay nakatayo mismo sa harap ng Fane, ngunit si Fane ay maaaring matapang na mag-angkin. Na siya isang marshal ay hindi mapigilan siya. Kung iyon ang kaso, siya ay talagang domineering. Hindi niya sana manggahas na sabihin ang isang bagay na ganito kung siya ay hindi bababa sa may lakas ng isang marshal o isang hari ng digmaan. Ito. Hindi nais na magbayad ng Fane ng 1 bilyon, pinahihit ni Fabian ang kanyang tingin kay Cadmus. Pagkatapos ng lahat, kung ano ang matapang na inaangkin ni Fane ay sa halip ay nakakabe. Cadmus. Inaasahan niyang magalit si Cadmus mula sa pagpili ni Fane. Mga salita, naniniwala si Fabian na si Cadmus ay maaaring manalo laban kay Fane kung ginamit niya ang lahat ng nakuha niya. Gayunpaman, hindi lamang siya pinansin ni Cadmus at pinahihit niya. Linya ng paningin ang layo. Nakatali ang dila, lumingon si Fabian sa kanyang hindi magandang dahilan ng isang anak na lalaki. At na-snap, magbabayad ako ng 500 milyon para sa iyo, ngunit kailangan mong magbayad. Ang natitira sa iyong sarili. Sige, ama. Si Leo ay may isang mapait na ekspresyon sa kanya.
Harapin at nadama na hindi patas para sa kanya na maging sa sitwasyong ito. Gayunpaman, kaya niya walang gawin tungkol sa sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, kahit na isang marshal ay nabigo upang mabulok. Fane. Ano pa ang magagawa niya? Agad niyang inilipat ang pera sa ang bank account ni Fane. Pagkatapos ay sinabi niya sa numero ng account ni Fabian Fane at nagtanong siya upang ilipat ang natitirang halaga. Si Fabian ay lubos na nawasak kung kailan. Isang malaking halaga ng pera ang naiwan sa kanyang bank account. Ang 500 milyon mula kay Leo. Ang panig ay nanalo mula sa iba pang mga laro, kaya hindi siya masyadong naramdaman. Gayunpaman, ito 500 milyon ay mula sa kanyang sariling pamilya. Sa isang pangatlong klase na aristokratikong pamilya. Ang perang ito ay nangangahulugang kailangan nilang bawasan ang kanilang mga gasto sa oras na ito. Sa wakas, tumingin si Fabian kay Fane at nagtanong. Sige, Fane. Maaari ba tayong umalis ng hindi panipi? Oo naman. Tumango si Fane. Dahil nagbabayad ka ng pera, wala akong kailangan para sa iyo. Guys na. Inihayag ni Fabian ang kanyang kamay sa Fane na may isang madilim na ekspresyon. Magkikita ulit tayo. Pagkatapos ay lumingon siya upang matugunan sina Timoteo, Leo at ang kanilang pangkat ng mga kaibigan. Batang Master Drake, Young Masters, sumama ka sa akin. Payagan akong mag-host sa iyo, dahil lahat kayo ay magkaibigan ng aking anak. Sige, sa kabila. Ang kanyang sagot, si Timoteo ay may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Nag-ay siya ng Fane. Para sa isang magandang habang bago maglakad kasama si Fabian at ang iba pa. Siya ay nasa isang suliranin pa rin kapag lumabas sila ng mall. Hindi ba si Fane ay hindi isang pinuno ng ulo? Paano posible na kahit na ang Marshal Cadmus ay hindi makakaya sa kanya? Ito ba, posible na ang pag-aakala ng kanyang ama ay tama? Siya ba ay isang hari ng digmaan na? Hindi ba nais na ilantad ang kanyang tunay na pagkakakilanlan? Sinimulan niyang ikinalulungkot ang kanyang mga aksyon tulad niya. Naglakad sa labas. Kung si Fane ay tunay na isang hari ng digmaan, ang pagpapaputok kay Fane ay tiyak. Galit ang kanyang ama. Kabanata 745. Hindi mapigilan ang kanyang mga katanungan, sa kalaunan ay tinanong ni Leo, Marshal Cadmus. Malakas ba talaga si Fane, o pinili mong sumuko? Dapat mayroon kang ilang mga talagang makapangyarihang mga galaw sa boxing na hindi mo pa nagamit, di ba? Hindi ako. Naniniwala ka na talunin ka kung ginamit mo ang iyong buong lakas pabalik doon. Ang lalaki. Wala bang iba kundi ang ilang lakas ng tigdas, di ba? Ang taong ito. Ang lakas ay hindi mahuhulaan. Hindi ako sigurado na maaari akong manalo kung talagang nakikipaglaban ako. Siya. Sinulyapan ni Cadmus ang ikalawang palapag kung nasaan ang bilyar na bulwagan. Siya. Sinimulan muli ang paninigarilyo ng kanyang sigarilyo at idinagdag, kinukuha ko siya, bagaman. Ay! Maunawaan ang kanyang pag-uugali at kung bakit niya ito ginawa matapos na magsalita si pinsan na si Leo. Nakakapanghihina na paraan tungkol sa mga sundalo at veterano. Ikaw, gaano kakatapang sumasang-ayon ka? Sa 100 milyon sa bawat laro. Bakit hindi mo naisip kung bakit siya? Madaling sumasang-ayon sa tulad ng isang peligro ngunit mataas na ani na sugal. Naisip mo pa ba? Tungkol sa mga kahihinatnan kung nawalan ka ng mga laro. Hinawakan ni Fabian ang kanyang ngipin at tiningnan ang kanyang anak sa pagkabigo. Nagsalita si Leo sa isang natalo na paraan, ginawa ko. Isipin mo ito. Akala ko nakakatakot siya sa akin ng may layunin at naisip na hindi ako sasang-ayon sa kanyang mungkahi. Bukod doon, wala akong ideya na mawawalan ako ng 10 laro ng sunod-sunod. Sa aking mga kasanayan, magiging mahirap ito. Para sa kanya kahit na manalo ng 5 laro mula sa akin. Akala ko ang pera na mayroon ako. Higit sa sapat, ngunit sino ang mag-iisip? Huwag kailanman. Ang taong ito ay lubhang may kasanayan at isang taong hindi natin kayang saktan. Isaalang-alang lang natin. Ito ay isang masamang araw para sa amin. Bumantong hininga si Fabian at tiningnan ang batang master na si Drake. Batang Master Drake, ang bodyguard na ito ay talagang malakas, nagsalita siya. At ang kanyang sorpresa ay laced sa kanyang mga salita. Hindi ko naisip na siya na. Nakakatakot. Gayunpaman, hindi ko rin alam na ikaw ay magiging isang matapat na tao. Sa iyong mga kaibigan, pinaputok mo ang isang malakas na bodyguard para sa aking anak. Ang mga sulok ng bibig ni Timoteo. Bakit niya sunugin si Fane kung alam niya kung paano? Malakas siya. Maaari lamang pilitin ni Timothy ang kanyang sarili na ngumiti sa sitwasyong ito. Haha, ano ang dapat kong sabihin? Ako ay isang matapat na tao sa aking mga kaibigan. At mayroon akong magandang relasyon kay Young Master Leo. Paano ako pipiliin ang bodyguard ko sa kanya?
Malakas si Fane, ngunit hindi pa rin niya ako iginagalang. At pinag-usapan ako. Mayroon akong aking patas na bahagi ng pag-aalis sa taong iyon para sa medyo oras na ngayon. Upang mapatunayan na tama ang sinabi niya, siya. Kahit na idinagdag, hindi lamang siya bihira na magtrabaho, ngunit madalas na siyang magtrabaho, masyadong. Bukod doon, palagi siyang kasama ang aking kapatid na babae at Yvonne. Kahit na mas malapit siya sa aking kapatid na babae. Sa palagay ko hindi siya nagtatrabaho. Magtrabaho, kung alam mo ang ibig kong sabihin. Nandoon siya para sa aking kapatid na babae, bet ko. Talaga. Kailangan mong mag-ingat sa mga taong tulad nito. Ang pagpapaputok sa kanya ay isang mahusay na pagpipilian. Leo. Agad na sumang-ayon sa sinabi nila. Si Fane ay isang manugang na nag-asawa. Sa pamilyang Taylor. Gaano kahihiya ito para sa isang lalaki na magpakasal sa kanilang pamilya ng asawa. Sa akin, mahina lang siya, at may asawa din siya. Gaano siya ka-dare pagkatapos ni Miss Tanya? Aling bahagi sa kanya ang mukhang karapat-dapat sa iyo? Kapatid na babae. Tama iyon, tama iyon. Sinabi ng isa sa mga kaibigan ni Leo. Ang taong ito ay ang pagnanasa sa isang bagay na hindi niya makuha. Bakit hindi niya tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin? Hindi siya karapat-dapat na makasama ang iyong kapatid na babae. Well, hindi ko alam. Ano ang gagawin tungkol doon? Pagkatapos ng lahat, ang aking kapatid na babae ay isang babae, at mga babaeng tulad. Mga nakagagambalang lalaki. Maaaring pinatong siya ni Fane, kahit na. Iyon ay magpapaliwanag. Bakit siya napakatayo sa pagtayo ni Fane, dumating ang tugon ni Timoteo. Oo. Ang taong ito ay dapat na napakamalandi. Kung hindi man, bakit makaligtaan si Sharon Side? Kasama din siya. Sa palagay ko ay nabulag siya sa kanya upang mahulog siya para sa may ganyan. Siya ay isang pipi lamang na teenager, isang walang ingat na tao. Tumanggaw si Leo. Labis siyang hindi nasisiyahan tungkol dito mula pa sa simula. Naisip niya ng kanyang sarili isang medyo gwapong tao. Gagawin nito ang kanyang araw kung si Miss Sharon nahulog para sa kanya, o kung itinakda siya niyang Master Drake at ang kanyang kapatid na babae si Tanya up. Hindi niya naisip na kapwa maganda, napakarilag na kababaihan ay mahuhulog para sa isang sundalo na ikinasal sa pamilya ng kanyang asawa. Nasa sarili nito ay isang malaking suntok kay Leo. Kabanata 746. Matapos umalis si Timoteo at ang natitira sa bulwagan, lumingon si Fane sa mga batang babae at sinabi, dapat tayong magpunta ngayon. Kahit na pinaputok ako, lahat tayo ay magkaibigan pa rin. Hayaan mo ako. Ipadala sa iyo ang mga lalaki sa bahay. Fane, ang aking kapatid ay nagsalita mula sa galit ngayon. Ikaw. Talagang nais na huminto tulad nito. Nag-aatubili si Tanya na hikayatin. Fane, kahit na nilinaw niya ang kanyang sarili sandali. Yvonne, pinsan niya, ay tulad ng nag-aatubili. Fane, kailangan mong isipin ng malinaw. Napakahirap nito. Upang makahanap ng trabaho na may buwan ng sweldo ng 20 milyon. Bagaman inisin siya ng taong ito paminsan-minsan, masiraan ng loob siya upang panoorin siya. Umalis. Hindi ko ikinalulungkot ang anumang bagay sa sandaling binubuo ng aking isip. Tumawa si Fane. Sa itaas nito, hindi ba ako nanalo ng 1 bilyon mula sa ilang mga pag-ikot ng bilyar? Kailangan ko ng trabaho ng maraming taon bago ako kumita ng 1 bilyon, di ba? Doon ay wala kay Tanya at ang natitira ay maaaring sabihin sa sandaling gumawa ng desisyon si Fane. Bagaman, ang mga mata ni Sharon ay tila kumikinang. Fane, ngayon na hindi ka magkaroon ng trabaho, bakit hindi ka nagtatrabaho bilang isang bodyguard para sa aking pamilya? Maaari akong magbigay. Ikaw ay isang buwan ng sweldo ng 50 milyon. Hindi mo na kailangang gawin ang anumang magkahiwalay. Mula sa pagsasama sa akin at pakikipag-usap sa akin araw-araw. Paano ito tunog? Panipi. Tanya at Yvonne panloob na facepalm, ang mga hangarin ni Sharon ay din. Halata. Ayaw niyang magtrabaho doon si Fane. Gusto niyang makasama siya. Upang magkaroon sila ng oras upang makabuo ng isang relasyon. Ikaw, si Fane ay natigilan at hinaplos ang kanyang noo gamit ang kanyang daliri. Hindi ako gagana para sa iyo. Kahit na 1 buwan ng sweldo ng 100 milyon. Ito ay magiging down. Mapanganib kung gagawin ko. Iyon ay tulad ng pagpapadala ng isang tupa sa isang tigress den. Ano ang gagawin? Ibig mong sabihin, nagpapadala ng isang tupa sa isang tigress den. Sinasabi mo ito na parang, ako ay isang pervert. Hinahabol ni Sharon ang kanyang masungit na bibig, flabbergasted sa Fanes. Pagpili ng mga salita, bumalik tayo, kailangan kong umuwi ng maaga. Ngumiti si Fane.
At patuloy na nagsasabing, kumita ako ng 1 bilyon ngayon. Dapat itong sapat upang magsagawa ng isang kaarawan ng kaarawan para sa aking asawa, di ba? Si Tanya at ang iba pa ay hindi nagsasalita. Ang taong ito ay nagtag ng bilyon tulad ng mga tao mula sa ang pamilya ng Turner ay dapat na labis na galit ngayon. Matapos niyang ipadala ang babae sa bahay, umuwi si Fane. Si Tanya, na ang pumasok sa kanyang tirahan. Agad na hinanap si James pagkatapos umalis si Fane. Si James ay nagkakaroon ng isang makipag-chat sa mukha ng multo at ang iba pang mga masters ng pamilyang Drake kung kailan. Lumapit si Tanya sa kanya. Oh, hindi ka lang umalis sa iba para sa ilan. Oras ng paglilibang. Maaga kang bumalik. Tanong ni Drake na may ngiti sa kanyang mukha. Ama, galit na galit ako. Si Timoteo ay talagang nakakakuha ng aking mga nerbiyos. Panipi. Kabanata 747. Umupo si Tanya na may nakasimangot sa kanyang mukha. Niloloko ba ang mga billiards na iyon? Muli, ang ngiti sa mukha ni James ay agad na nawala at pinalitan ng isang scowl. Ang kanyang anak na lalaki ay naging hindi maaasahan sa huli. Nagulo si Timoteo kay Young Master Leo at pagpapabiye sa kanyang gawain. Wala akong pakialam kung gaano karaming mga larong billiards ang nais niyang mapagpusta. Sa lumabas kami kasama si Fane upang tamasahin ang mga bilyar ngayon, ngunit ang batang master na si Leo. Pinukaw na problema sa amin. Hindi lamang tumanggi si Timoteo na tumayo sa panig ni Fane. Ngunit pinaputok pa niya si Fane sa kabila ng aking panghihikayat at babala. Ngayon na si Fane nawala, halos tiyak na hindi siya babalik. Tanya sithead sa galit. Habang nagsalita siya, kahit na ang kanyang madaling kaibig-ibig na mukha ay naging maganda ang hitsura niya kahit na siya galit, fired. Nagdilim ang mukha ni James nang marinig niya ito. Ano nangyari? Bakit ang idiot na apoy na ito? Sabihin mo sa akin ang lahat. Tumanggaw si Tanya. At sinabi sa kanyang ama, si James ang lahat ng nangyari. Tinalo ni James ang galit na talahan na yan. Ang rascal na iyon. Maraming beses kong sinabi sa kanya na si Fane ay higit pa sa isang regular na sundalo lamang na siya ay hindi bababa sa isang hari ng digmaan. Sinabi sa kanya na ito ay pinakamahusay para sa atin na maging sa kanyang mabuting biyaya. Ngayon ay galit ako sa kanya dahil sa pagpapaputok ng Fane. Panipi. Sumang-ayon, ama. Nagdala si Master Turner ng isang marshal sa kanya upang hamon Fane. Ngunit kalaunan ay nagkasundo sila nang natuklasan nila ang marshal ay walang tugma para kay Fane. Sa huli, kailangan nilang magbayad ng 1 bilyong bucks. Panipi. Kung kahit isang marshal ay walang tugma para kay Fane, tiyak na siya ay isang hari ng digmaan. Ay! Nagtataka kung gaano karaming mga bituin ang mayroon siya. Bamantong hininga ang mukha ni Spectre na may nakasimangot sa kanya. Mukha, si Fane ay isang taong may hawak na dignidad at hindi pupunta laban sa kanyang sariling mga salita. Ngayon na pinaputok siya ng batang Master Timothy. Imposibleng hilingin sa kanya na bumalik. Ano ang iniisip ng aming batang Panginoon? Nang sumakay siya kay Leo Turner. Hindi yun mabuting tao, sabi ng isa pa. Ang taong may edad na may nakasimangot. Gayunpaman, sigurado ako na si Fane ay isang mapagbigay na tao. At hindi hahawak ng mga sama ng loob laban sa isang maliit na issue. Ito ay isang malaking pagkawala para sa amin na nagpaputok kami ng isang mahusay na manlalaban. Ang Fane ay one of a kind. Walang nakakaalam kung ano talaga ang ginawa niya habang pinapanatili niya ang kanyang pagkakakilanlan at kapangyarihan na nakatago. Tayong lahat, naisip na siya ay isang komandante ng ulo lamang. Ang isa pang nakatatanda ay nagsimulang ngumiti. Mapait, tiyak na hindi siya paputok ni Timoteo kung naganap muna ang laban. Ligtas na sabihin, dapat na akala ng aming batang master. Walang kagat bago niya masaksihan ang kanyang kapangyarihan. Nagdilim ang ekspresyon ni James. Ang pag-uusap tungkol dito ngayon ay hindi makikinabang sa amin. Maraming tao sa labas doon na nais na manatiling mababangki. May naalala siya at tinanong, gawin. Alam mo kung bakit hiniling ang pamilyang Taylor taon na ang nakakaraan upang magpadala ng isang bata? Lalaki na sumali sa hukbo. Sumimangot ang matandang lalaki. Hindi ako masyadong malinaw. Ang nangyari noon, ngunit ang alam ko ay ang pamilyang Taylor ay hiniling na magpadala ng isang binata na mas matanda sa 18 upang sumali sa militar. Sa oras na iyon, alam ng lahat na si Ivan Taylor lamang ang nakamit ang kinakailangang ito. Napangiti si Elder. Walang nakakaalam ng matandang master na si Taylor ay maaaring maging isang calculative man. Natagpuan niya si Fane at pinakasalan siya kay Selena. Sa tapos na
Ang manugang na ito ay sumali sa mga ranggo sa kapalit ni Ivan habang natutugunan niya ang mga kinakailangan. Pati na rin, tumango si James. Tama iyon. Alam ng lahat kung gaano mapanganib ang sitwasyon ay, ito ay isang bagay na buhay at kamatayan, at ang mga batang masters tulad ni Ivan. Hindi angkop si Taylor na nasa sitwasyong iyon. Hindi sana nakaligtas si Ivan. Anumang mga laban kung siya ang nag-enroll. Ang Old Master Taylor ay matalino na magkaroon. Sumama sa ideyang iyon, ngunit hindi niya inisip na matutulog si MS Selena. Fane sa gabi ng kanilang kasal, at ang Fane na iyon ay babalik sa buhay 5. Makalipas ang mga taon, isang nakatatanda pagkatapos ay naalala ang isang bagay at tinanong bakit ang pamilyang Taylor ay nagtalaga ng isang posisyon sa simula. Hindi pangkaraniwan ito. Para mangyari, posible bang masaktan nila ang isang tao na makapangyarihan? Panipi. Kabanata 748. Tumango si James sa nakatatanda at ipinaliwanag, mga taon na ang nakalilipas, tumawid si Ivan sa mga landas. Kasama ang isang batang babae na kasama ng maraming iba pang mga kabataan, at lahat sila ay nasa A. Paglalakbay, si Ivan, na nakikita ang kagandahan ng batang babae, ay nais na samantalahin siya kaya siya hinawakan ang kanyang paga. Bilang resulta, binigyan ng pangkat ng mga kabataang lalaki si Ivan. Bago sila umalis, tumahimik si James dito bago magpatuloy, bago sila umalis. Gayunpaman, hiniling nila ang pangalan at background check ni Ivan. Nagbabala sila na si Ivan ay dapat maging handa para sa kanyang kamatayan, tulad ng kanilang mga tao na kaya ni Ivan. Hindi panganib na masaktan. Hindi maitago ng mukha ang kanyang sorpresa nang marinig niya ito at blurted, sino sila? Ang mga ito ay malakas na maaari nilang italaga. Isang tiyak na tao sa panahon ng pangangalap ng hukbo. Tumingin din si Tanya sa kanyang ama. At malinaw na interesado sa bagay na ito. Narinig lamang nila ang balita na ang pamilyang Taylor ay nakakasakit sa isang tao at itinalaga ito ng mga recruiter. Kinakailangan sa kanila. Sa kabutihang palad, ang pangkat ng mga tao ay hindi partikular. Banggitin ang mga pangalan. Kung hindi man, ang Old Master Taylor ay hindi magkakaroon ng pagkakataon upang gumana ang kanyang paraan sa paligid nito. Patuloy na sinasabi ni James, hindi ako sigurado ang eksaktong sitwasyon, ngunit alam ko na sila ay mula sa Gin City. May 10. Ang mga pangunahing pamilya doon, lahat ay nakakatakot. Hawak nila ang karamihan sa mga pag-aari at kapangyarihan sa Katisiya at matagal nang umiiral. Ngayon ang kanilang kapangyarihan ay walang hanggan. Hindi nakakagulat. Ang mukha ng Spectre ay nagsalita ng bigla. Pagsasakatuparan. Madali itong husayin ang isyo kung nasaktan ni Ivan ang mga tao. Iba pang mga lugar, dahil madali itong malutas sa pera. Matigas na swerte na si Ivan. Nakakasakit na tao mula sa Gin City. Sinabi ng nakatatanda, ang parusang ito ay itinuturing na katanggap-tanggap. Nagtalaga lamang sila ng posisyon sa pamilyang Taylor. At hindi nagpadala ng isang koponan upang puksain ang buong pamilya. Iyon ay medyo maawing. Sa kanilang tabi, naisip ito ni Tanya at sumagot, sa kabutihang palad, malayo kami. Malayo sa Gin City. Ang pangkat na iyon ng mga tao ay dapat na nagtalaga ng isang posisyon. Sa pamilyang Taylor ngunit hindi nag-abala na mag-follow up tungkol sa bagay na ito. Kung sila, alam na ang pamilyang Taylor ay nakatagpo ng isang manugang na ikinasal sa kanilang pamilya upang palitan si Ivan, baka magpatuloy sila na magdulot ng problema para sa pamilyang Taylor. Ngumiti si James ng mapait. Hindi mahalaga kung ano, ang mga taong ito. Hiniling ng isang tao mula sa mga nakababatang miyembro ng pamilyang Taylor na mas matanda sa 18 taong gulang. Si Fane, kahit na isang manugang na lalaki lamang, ay maaaring isinasaalang-alang bilang isang miyembro ng pamilyang Taylor habang tinutupad niya ang kinakailangan. Tiyak na nilagyan ni Fane ang panukalang batas. Tumugon si Spectre na may ngiti, ang pamagat ng ang isang manugang na lalaki na ikinasal sa pamilya ng asawa ay natatangi. Maaari siyang maging isang Taylor. Miyembro ng pamilya kung pilit nilang sabihin iyon. Kung hindi sila, maaari lamang siya itinuturing na kalahating miyembro ng pamilya ng Taylor. Ano man ito, bagay na ito. Nangyari 5 taon na ang nakalilipas. Ang mga batang iyon ay maaaring makalimutan ito mula pa matagal na. Maaari pa nilang isipin na namatay si Ivan sa larangan ng digmaan. 5 taon na, kaya hindi ko akalain na ipagpapatuloy nila ang paghabol sa bagay na ito. Nagpatuloy si James. Sa kabutihang palad, malayo kami sa Gin City, at hindi marami sa mga tao ang darating at bisitahin ang lugar na ito. Sa ilalim ng normal
Mga pangyayari, kumita lamang tayo ng ating pera at mabuhay ng mapayapa. Panipi. Malalim si Tanya sa mga saloobin bago niya tinanong si James, ang pamilyang Taylor. Nakasakit sa isa sa 10 pangunahing pamilya mula sa Gin City. Iyon ay magiging isang tunay disaster. Ngumiti si James ng mapait. Hindi ko alam ang tungkol sa mga detalye, kahit na ako. Alam ba na nasaktan nila ang isang tao mula sa Gin City? Walang nakakaalam kung ito. Isa sa 10 pangunahing pamilya, siya ay nagsalita, sinundan ng isang buntong hininga. Magbibigay ako. Ang iyong kapatid ay isang seryosong parusa ngayong gabi. Dahil hindi siya nakatuon sa kanya. Magtrabaho, ibibigay ko sa iyo ang South City Group. Ako. Kabanata 749. Sumimangot si Tanya nang ipahayag ni James na gusto niya siyang pamahalaan ng isang malaki proyekto. Paano ito posible? Ama, hindi ko masisiyahan ang aking sarili. Kahit na kung kukunin ko ito. Bata pa ako. Pinakamabuting iwanan ito kay Timoteo. Panipi. Iwanan mo ito sa kanya. Kinutya si James. Ang aming pamilya ay gumuho sa loob ng mga araw. Kung patuloy siyang mawala ng pera sa mga larong bilyar, bihira akong pansinin. Sa mga bagay na ito, ngunit sinuri ko ang mga account ng aming kumpanya ilang araw na ang nakakaraan at nabanggit na ang ilan sa aming mga kumpanya ay nawawalan ng pera para sa mga ito. Buwan. Ang ilan sa mga proyekto ay hinahawakan dahil ang iyong kapatid ay hindi. Lagdaan ng mga dokumento sa oras, at nagbabayad kami ng mga parusa dahil kami. Hindi matatapos ang mga proyekto sa loob ng limitasyon ng oras. Nawawalan kami ng pera. Panipi. Galit na galit si Tanya nang marinig niya ito. Paano ito posible? Kung iyon ang kaso, napunta sa dagat si Timoteo. Sa wakas ay napagtanto niya na ang kanyang kapatid ay talagang wala sa kamay at na hindi lamang siya gumugulo. Tanya, kasama. Ang isang nakasimangot pagkatapos ay sinabi, ngunit ang ama, South City Group ay isa sa aming pamilya. Pinakamalaking pangkat. Tiyak na magagalit si Timothy kung ipasa mo ito sa akin. Panipi. Dumating ang hindi nasaroon ng ingay mula kay James. Bakit kailangan kong alagaan? Tungkol sa kanyang kaligayahan. Hindi natin siya hahayaan na sirain ng buong pamilya Drake. Negosyo, maaari ba? Ginawa ko ang aking obserbasyon. Kahit na gusto mong mamili, pinamamahalaan mo ang mga maliliit na negosyo na ibinigay ko sa iyo ng maayos, at mayroon ka. Pinamamahalaang upang kumita ng kaunting pera sa loob ng taong ito. Ikaw ang aking anak na babae. At hindi ako makakasama kay Timoteo dahil lamang sa anak ko siya. Specter Face din. Tumango. Ito ay kung paano gumagana ang mundo, ang mga may kakayahang makoronahan. Kung si Miss Tanya ay talagang may talento, dapat kang pahalagahan. Pagkatapos ng lahat, ang mayaman si Drake family, ngunit malalampasan kami ng iba pang makapangyarihang pamilya sa ilang taon lamang kung pinamamahalaan namin. Mapapahamak iyon. Oo. Ang lahat ay tumango sa kasunduan. Ito ay, tama kung iyon ang kaso. Hindi nagsalita si Tanya, kahit na ayaw niyang makipagkompetensya sa kanyang sarili. Kapatid, nag-aalala talaga siya sa kasalukuyang sitwasyon ni Timothy. Bukod mula rito, ang sinabi ng kanyang ama ay may katuturan. Ang South City Group ay palaging kumita ng pera at bihirang magkaroon ng anumang pagkalugi. Hindi sila maaaring magpanggap. Walang nangyari nang ang isang malaking pangkat na nasa kanan na. Ang truck ay nakakaranas ng mga pagkalugi. Sa sandaling ito, nakarating na si Fane. Home. Hoy, bakit ka na bumalik sa bahay? Maaga kang bumalik, Fiona. Masayang nagsalita nang makita niya na bumalik si Fane. Pinakamabuti kung hindi ka mag-iwan ng trabaho ng maaga araw-araw. Pagkatapos ng lahat, nagtatrabaho ka para sa kanila, at pinakamahusay ito. Kung pupunta ka sa trabaho at mag-iwan ng trabaho sa oras. Natatakot ako kay Miss Tanya. Hindi nasisiyahan kung madalas mong gawin ito. Napangiti si Faye nang marinig niya ito. Hindi maligaya si Miss Tanya, ngunit si Young Master Drake ay pinaputok niya ako. Ngayon, kaya iyon ang dahilan kung bakit ako bumalik ng mas maaga. Panipi. Kabanata 750. Oh, pinaputok ka ng batang Master Drake. Ngumiti si Fiona. Bago siya bigla na snap ang napagtanto, ano? Na-fired ka na. Sinabi mo na pinaputok ka. May mali ba? Pinaputok ka nila para sa totoo. Panipi. Ano ang nangyayari? Bakit ka sumisigaw? Tanong ni Andrew habang naglalakad mula sa bahay upang maglakad-lakad. Hobby? Fane? Siya? Sinabi niya na siya fired. Makinig sa kanya. Siya ay pinaputok mula sa isang trabaho na may buwanang kita ng 20 milyon. Tinapon ni Fiona ang kanyang paa sa galit at labis. Bigo.
Ano? Nagulat din si Andrew nang marinig niya ito. Fane, nagbibiro ka ba? Nagsisinungaling ka ba sa amin? Paano ka mapaputok ng bigla? Panipi. Natigilan siya sa sandaling ito. Hindi ito tama. Paano ka magiging fired? Wala ka bang magandang relasyon sa mga Drakes? Hindi nakaligtaan. Mabait na magsalita si Tanya sa iyong ngalan. Bakit sunog ka niyang Master Drake? Ang sitwasyon ba ay talagang imposible sa pag-save? Si Fiona ay tulad ng nababagabag. At tinanong kung ano talaga ang bumaba. Hindi sa tingin ko. Hindi mo ba sinabi na tinulungan mo ang Miss Tanya na labanan ang mga gangster? Haha, Miss Tanya at hindi ako sunugin ni James. Nagsalita din si Miss Tanya sa aking ngalan. Fane. Tumawa bago magpatuloy, gayunpaman, kung ano ang sinabi ng batang Master Drake. Naging dahilan upang hindi ako nais na magtrabaho para sa kanila. Ano talaga ang nangyari? Nag-aalala si Andrew sa katotohanan na nawalan ng trabaho si Fane na may mataas na kita. Ano ang dapat nilang gawin? Pagkatapos ng lahat, si Fane ay may mas mababa sa 100 milyon kasama. Siya, ang kanilang pamilya ay nagtatrabaho ng mga katulong at 100 ng mga bodyguard. Salinas. 1 milyong buwan ng sweldo ay tiyak na hindi sapat. Siyempre, nagkaroon si Fiona. Medyo ang halaga ng pera sa kanya, ngunit hindi ipinangako ni Fane ang kanyang anak na babae. Isang city-stirring birthday party. Ang mga patalastas ay tapos na. Ano ang dapat nilang gawin kung wala silang sapat na pera? Pupunta ba sila upang magamit ang kanyang pera? Ito ang bumaba. Nagpunta ako upang maglaro ng mga billiards. Si Tanya at ang iba pa, at natapos ko ang pagkakasala kay Leo Turner. Siya ay may isang mahusay pakikipag-ugnay kay Young Master Drake. Siya ay tumawa ng isang mabigat na pusta laban sa akin. Sa ilang mga pag-ikot ng mga bilyar, na nawalan siya ng 10 pag-ikot. Siya ay dapat na bayaran mo ako, ngunit wala siyang sapat sa kanya. Tumulong ang batang Master Drake. Magsalita sa ngalan ni Leo ngunit hindi ako sumasang-ayon sa kanila. Sinabi ni Young Master Drake na hindi ko siya pinipigilan o binigyan siya ng mukha, kaya't sinira niya ako at sinabi na gusto niya upang sunugin ako. Dahil sinabi na niya na sunugin niya ako, bakit kailangan ko upang manatili doon? Hindi ako masyadong walang kahihiyan. Ngumiti si Fane nang walang pasubali pagkatapos niya. Nagsalita. Kumuha siya ng isang sigarilyo, sinindihan ito at inhaled. Ikaw, sinusubukan mo ba? Patayin mo kami. Galit na galit si Fiona. Ito ay natural lamang na ang batang master. Magagalit si Drake nang tumulong siyang magsalita sa ngalan ng kanyang kaibigan at tumanggi kang bigyan siya ng mukha. Ang kanyang kaibigan ay may utang lamang sa iyo ng kaunti pera, kaya bakit mo igiit na hilingin ito? Huwag mo lang kunin ang pera ng taong iyon kung wala siyang sapat. Bakit ka bobo na hindi mo ginawa? Ekstrang batang Master Drake ang kanyang dignidad. Tama iyon. Hindi ko akalain na gusto mo maging ganito ang tanga. Ito ay isang pusta lamang, magkano ang maaari mong mawala mula doon? Kahit na ang taong iyon ay nawala ng 10 magkakasunod na laro, hindi ito maraming pera. Ikaw, magkaroon ng isang buwan ng sweldo ng 20 milyon, masyadong. Sinampal ni Andrew ang kanyang hita. Galit. Dalawa sa mga babaeng bodyguard ni Fane ay sumimangot nang marinig nila ito. Pag-uusap, hindi mapanghawakan ang kanyang kapayapaan, ang isa sa kanila ay lumakad papunta kay Fiona. At Andrew, Uncle, Auntie, hindi ko ito matiis kapag sinabi ng ibang partido ang mga ito. Mga uri ng mga bagay tungkol sa ating Panginoon. Dahil pinaputok nila siya, paano siya? Patuloy na magtrabaho bilang kanilang mga bodyguard na walang kahihiyan. Ang iba pang bodyguard, humakbang din at sinabing, tama iyon. Ang swerte nila na ang ating Panginoon ay nagtrabaho bilang kanilang bodyguard. Paano nila siya pinaputok? Sila rin. Karamihan. Panipi. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.